pala, Kailangan kuya. ko pala nandyan. May mo lang pinagpuksan ng pinto agad. Natatakot po kasi ako eh. Baka bumalik po yung lalaking pumunta kanina dito. Santi yung name niya. Rachel, bakit? Bakit? Tutulungan na kita! Huwag na! Kaya ko na to. Araw at gabi ka na napapagod sa pag-aalaga sa akin eh. Ayoko nakikita napapagod ka. Sabi mo nga, di ba, kasama mo, responsibilidad mo. Ikaw man yan, no, ibang tao, alagaan pa rin kita. Bakit isa lang yung hinanda mong plato? Nag-agahan na po kasi si kuya eh. Hindi niya kayo nintay? Nagmamadali po kasi siya kanina. Meron daw po siyang importanteng kakausapin. Yung beses ka nakikita na Rachel. Hindi ko bilang. Para nakikiusap ako sa'yo. Tahimik na kami, layo ama na kami. Nandito ako para bawiin sila sa'yo. Parang bastos mo. Tama na! Tumigil na kayo! Siya yung tigilan mo, Rachel. Sabihin mo sa kanya yung totoong mahal mo. Ako, di ba? Yan ang sagot ko. Halika na, Ju. Alfred, alam mo kung iniisip mo yung nangyari kanina, kaya ka naiilang sa akin, just forget about it. Naiintindihan ko na siguro na mismo si Laura. Ako naman, naisip ko si Nelson. Pero maliban doon, wala na. Kaya please, huwag mong isipin na parang ang laki-laki ng kasalanan natin kasi wala naman nangyari. Sorry kung hindi ko nasabi yung tungkol sa pagdating ni Santi, ha. Kahit ano pang dumating na problema sa'yo, alam mo naman nasa likod mo lang ako para suportahan ka, di ba? Kinakatakot ko lang ngayon si 3D, eh. Gusto siyang kunin ni Santi. Kung bibigay sa kanya anak natin na, please. Please, ibigay mo na sa akin yung anak ko. Can you please give me another chance? Kahit ano pang pagmamakaawa ang gawin mo, hindi kita pagbibigyan. Maranasan mo ngayon ang pakiramdam ng nire-reject. Pare, pwede ba umalis ka na? Ako na nakikiusap sa'yo. Ayaw na nga sa'yo ni Rachel. Okay, aalis ako. At pag meron iisang nangyaring hindi maganda sa anak ko, ikaw ang mananagot sa akin. I've made up my mind. Hindi ako sasama kay Santi kahit siya pa yung tunay na daddy ni Third. At mas lalong hindi ko iiwan si June para sa irresponsableng lalaking yun. Bakit ka nang himasok sa problema namin mag-asawa? Yun lang naman ang opinion ko. Kung ayaw nyo, buhay nyo yan. Nagbigay ka ng opinion kami humingi, ha? Kung wala, pwede tumahimik ka na lang. Sorry. Hoy! Ano nangyayari? Bakit dumudugo yung bibig niyan? Hindi ko nga po alam. Salamat ulit ha, Ivy. Salamat para saan? Ilang beses ka na nagpapasalamat sa akin, ha? Sa pag-aalaga sa akin. Ngayon naman, nagpapasalamat ako dahil kung hindi ka pumunta ng yate ko nung gabi na yun, wala ka dito. Wala akong kasama dito. Kung hindi kita kasama dito, kahit gaano ako katatag, pinanghinaan na rin ako ng loob. Alam mo ako rin, eh. Papasalamat din ako sa'yo. Kasi kasama kita. Dahil kung ako lang mag-isa, pareho mo, baka pinanghinaan na rin ako ng loob. Actually, isa lang namang napatunayan ko habang nandito tayo, kasama kita eh. Sa mga naranasan natin dito sa isla na to, napatunayan ko na matino talaga isip mo. Na hindi ka nasisiraan ng bait. Yan ang pinapasalamat ko talaga dahil naniniwala ka na sa akin. At least meron ng nakahanap ako ng isa pang kakampi. Yung taong naniniwala sa akin. Salamat. Akin na, ice bag na tayo. Dumiglang dugo eh. Sundan na natin siya sa ospital. Okay, thank you. Don't worry, napat na namin kahit paano yung pagdurugo ng gums niya. Ano po ba nangyari? May aplastic anemia ang anak niyo, hindi niyo ba alam? Plastic anemia. Sakit kasi sa dugo yun namamana. Kaya lang ganyan talaga. Pag nagkakaroon ng open wounds sa pasyente, matagal talaga ang bleeding time. Up to the point na kinakailangan salinan siya ng dugo.
Ang status kasi ni baby ngayon, kailangan masalina na siya ng dugo. At kailangan isa sa inyo ang magbigay ng blood kung sino ang compatible. Dito! Tulong dito! Ivy! Ivy! Ligtas na tayo. Makakauwi na tayo. Dito! Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Natutuwa. Eh, kahit naman mailigtas tayo, hindi pa rin naman ako makakauwi eh. Kukunin lang nila ako, dadalhin nila ako sa ospital, babalik nila ako sa psychiatric ward. Huwag ka mag-alala. Kunin ka man nila, sandali lang yun dahil magaling ka na. O, pero doon pa rin ako tutuloy. Sisiguraduhin lang nila na magaling ka na. Ang mahalaga, alis na tayo dito sa isla na to. Halika na, dali. Ivy! 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 Pasensya na ma'am, nag-fail po kayo. Ano sabi sa blood test mo? Hindi kami match ni Baby 3D. Anong nangyari sa apo ko, ha? Bakit yung pinababayaan kasi yung baby eh? Lalo na ikaw, babae ka. Tama na. Kaisa-isang anak mo, pinababayaan mo. Anong klaseng nanay ka? Ay, pwede ba wag na mag-skandalo dito? Mister, kayo na ho. O ano yun? Para saan yun? Kasi po, hindi nag-match yung dugo ni Baby 30 kay Rachel. Kaya I'm sure kay June magmamatch yun dahil siya ang ama ni Baby 30, hindi ba? Di ba, Rachel? Paano niyo nalaman na... Oh! Nasaan na yung kasama ko? Ba't hindi niyo kasama? Sir, talagang hindi namin makita. Babalikan na lang siya namin bukas. Hindi natin pwedeng iwan yun dito. Sir, hindi tayo pwedeng abutin ng dilim dito. Tara na, sir. Saan? Sir, tara na. Sir. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko at hindi kita maiwan, Ivy? Sir, ano nangyari sa inyo? Sir, okay lang po ba kayo? No! Huwag nyo. Sir. Akalaan mo nga naman, umaayon pa rin sa akin ang langit. Exactly. Pero hindi lang sa'yo, sa ating dalawa. Kaya pumunta ka na sa ospital and donate some blood to your son. Yeah. And ngayon, hindi na ako matatanggihan ni Rachel. Well, of course, ayaw naman siguro nilang may mangyari masama kay Baby 30, hindi ba? Kaya chance mo na talaga to para bawiin ang anak mo. Pati na rin si Rachel. Okay na po ba kayo? Di po ba kayo si Alfred Benitez? Alfred Benitez? Hindi. Hindi ako si Alfred Benitez. Ako si Nelson Solano.
Match ho ang dugo niyo sa pasyente, sir. Pareho po kayong type AB. Okay, thanks. Excuse me lang po. Paano naman mag-match yung dugo ni June sa baby natin? Hindi naman siya yung totoong ama eh. Kaya nga, Santi, ikaw nga yung kailangan ni 3D. Tulungan mo naman siya, oh. Alright, fine. Mag-donate ako ng blood para kay 30. Thank you, Santi. Wait. Pero may kondisyon. Pero kailangan, sumama kayong dalawa sa akin. Iwanan niyo yung June na yan. What? Nelson Solano? Sir Alfred, baka may masama lang ho kayo nakain sa isla. Gusto niyo po bandalin ko kayo sa ospital? Hindi. Hindi ako si Alfred. Naalala ko na ang lahat. Oh? Pag maliwanag na, susubukan ko ulit humanap ng tubig. Pero ngayon, ito muna ang inumin mo. Please lang, Alfred. Nadudungal ako eh. Para hindi pa matanggap ng sikmura ko. Alfred, pinitin mong kumain para lumakas ka. Para lumakas ka, para makita mo na si Laura. Ilang araw at gabi ka na napapagod sa pag-aalaga sa akin eh. Yung nakikita napapagod ka. Ganon? Salamat pala ulit ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Bumalik tayo. Kailangan kong balikan si Ivy. Sir, gagabi na ho tayo. May mga kasamahan pa ho ako naghahanap doon. Babalitaan na lang namin kayo. Gusto mo ulitin ko? Sumama kayong dalawa sa akin. Iwanan niyo si June. Pamilya na tayo. You're out of your mind. Hindi ko gagawin yan. Never. And for your information, mag-asawa na kami ni June. Well, for your information, madali ang solution dyan. Yung daddy ko, may kilala kasi siyang fixer eh. So pwede ko impact yung marriage niyo. Okay? Do you really think na gagawin ko yan? Santi, nasan ka ba nung down na down ako? Iniwan mo ako, di ba? Nagpunta ka sa States. And June was there for me. Hindi niya ako iniwan. Okay. So I guess there's no more reason for me to be here. Right? Kasi si June nandyan naman, di ba? Alright. So what do you need me for then? I'm gonna go. Bye, Rachel. Para sa anak natin. Santi, may sakit si 3D. Kailangan ka niya. Di ba si June ang ama niyan? Sa kanya humingi ng tulong. Alam mo, sira ulo talaga yung Santi na yan. Hindi ka na ginalang? Ang tingin sa'yo laruan, pwede na bawiin basta-basta? Alam mo, hindi lang dahil kay 3D, inupakan ko na yun eh. June, huwag mo nang patulan si Santi. Kilala mo naman yung ugali nun eh. Gusto niya talaga yung nagpo-provoke ng away. Nakakainis na kasi. Hindi natin siya kailangan. Maghahanap tayo ng ibang paraan. Kung kailangan kong lumuhod sa lahat ng simbahan dito sa Pilipinas, kung kailangan kong dasalan lahat ng santo, gagawin ko. Huwag lang mawala sa atin si Baby 3D. June! Hindi pa kailangan ng blood transfusion ni Baby 3D? O ano bang ginagawa mo rito? Ba't hindi ka nagbibigay? Oo nga naman, Rachel. Ano pa bang hinihintay niyo? Ano kasi, may inaayos pa. Kanina pa yun eh. Ano bang ginagawa? Sandali, kakausapin ko yung nurse. Huwag na. Huwag na. Antay na lang natin bumalik.
Kasi baka hindi pa tapos. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo, Junjun, kanina ko pa napapansin parang kakaiba ang kilos mo. Parang... May gusto ko bang sabihin sa akin? Hello? Diyos ko. Nagbalik na po si Alfred. Naku, salamat po. Oo, salamat. Alis na ako. Balitaan niyo na lang ako kung anong nangyari sa apo ko, ha? Saved by the bell, no? Pero next time, I'm sure wala na kayong lusot. Kanina pa tayo dito, wala namang ibang tao. Tara, doon tayo sa kabila. Mahandahan na. Malakas si Baby 30, mana sa'yo yun. Ewan ko, mahal. Parang napapanghinaan na ako ng loob eh. Alam mo, Rachel, hindi ka naman magkakaganyan kung sumunod ka lang sa gusto ko eh. So I suggest you change your mind because the offer still stands. Pare, pwede tumahimik ka na lang. Ayaw na kasi ng tao eh. Oh yeah? What are you gonna do about it? Yeah, that's what I thought. Wala ka kasing alam. Hindi mo man lang maliligtas si 30 kasi hindi ikaw ang totoong tatay. Tama na. Please lang, Santi. Ito kasing asawa mo eh. Kung makaporma, kala mo kung sino. Wala naman binatbat. Puro angas lang. Mrs., sumuka na po ng dugo si baby. Bumaksas na yung platelets niya to a critical level. Kailangan na po natin ng urgent bone marrow transplant. Magtubig ka muna, Sir Alfred. Yeah. May kailangan ka pa ba? Sabihin mo lang sa akin. Okay, thank you. Alfred! Laura! Diyos ko. Alfred, sobra akong nag-alala sa'yo. Alam mo ba na umikot ang puwet ko? Akala ko kung napaano ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Bigla kasi nasira yung motor na yate. Yan, napadpad ako sa malayong isla. Sabi nga pala sa akin na may babae ka rin nakasama. Sino yun? Wala. Ano na lang, maintenance crew. May kinuha lang sa yate. Basta importante sa akin. Ligtas ka, Alfred. Alam mo ba, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog dahil nag-aalala ako na baka ako napano ka na. Baka hindi ka nakakain ng husto. Kung ano na nangyari sa'yo. Pero pangako ko sa'yo, Alfred, hindi na ako magsiselos uli. Dapat kasi hindi na tayo nag-aaway ng dalawa eh.
Alam mo, naisip ko na hindi na naman tayo mga bata. Dapat siguro nagpapasensyahan na tayong dalawa. Laura, meron sana ako gusto sabihin sa'yo. Ano yun? Ano nangyari kay Sir D? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Sandali. Oh, Diyos. Bakit? Si Baby 30. Oh. Critical daw ang kondisyon, Alfred. Nag-aagaw buhay ang apo ko. Gusto mo pa pumunta ng ospital? Naku, hindi. Ayoko. Ayoko siyang makitang naghihingalo. Baka hindi ko kayanin. Baka himatayin ako. Okay. Teka, ano nga pala yung sasabihin mo? Wala. Hindi naman importante yun. Tsaka na lang pag maayos na yung apo mo. Ano, di pa rin sumasagot? Di pa nga eh. Santi naman, sagutin mo na yung phone. Sa ating sira ulo talaga. Wala man lang sa sarili niyang anak. Jun, pwede ba tama na? Wala namang magagawa yung galit mo eh. Mrs. Stable na po si baby ngayon. We managed to transfuse 6 units of platelets. Paano po nangyari yun? Akala ko po ba walang blood type si baby dito? Ako'y nag-donate ng dugo. Siyempre, hindi kang pwede pabayaan ng anak ko. Santi. Ang pag-transfuse ng blood ay pansamantala lang. Eventually, magiging hindi maganda ang kondisyon niya. Ano pong gagawin natin? Well, ang kailangan ay isang definitive treatment which is bone marrow transplantation. Pero pag kailangan ni baby si daddy, nandyan siya. Wala na ba ibang paraan? Wala talaga eh. Sandali lang ayusin ko na yung release paper ni baby para makalabas na, ha? Sige po. Mukhang ikaw na yung may kailangan sa akin, ah. That's good to know. Basta, kailangan ipakita mo lang kay Rachel na ikaw ang hero. Wala naman laban sa akin yung ungas na Jun na yun, eh. Because right now, Rachel needs me more. Basta mag-stick ka lang sa plan at magpe-pay off din yung hard work mo. Yeah. And you know what? I can't wait para mabawi si Rachel. I mean, I know mali ako dati na
iniwanan ko siya. Oh, wait. Sila. Pero dati yun. Right now, babawiin ko na sila. Mababawi ko na ang family ko. Nelson Solano. Yung ba talaga ang pangalan ko? Ito, si Nelson Solano. Ngayon sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang lalaki sa litratong ito. Hindi ko alam kung nagkasakit ka o nagka-amnesia ka dahil kaya hindi mo ako matandaan. Kayo anak ni Ivy Tan, di ba? Ako po yung anak niyong dalawa. Pati ikaw, dinadamay ng nanay mo para sa scheme niya sa akin. Pati ikaw, ginagamit ng nanay mo para makaganti dun sa asawa ko, kay Laura. Fine. Desisyon mo yan. Pero sana lang hindi dumating yung oras na ma-realize mo na tama yung sinasabi namin ni Mommy. Dahil kapag dumating yung time na yun, wala ka ng pamilyang babalikan. Ikaw naman ang maghahabol sa amin ng Mommy ko. Ano ba talaga ang nangyari sa akin? Sino ba talaga ako? Hello, Tito Robert. Simula nung bumalik ang alaala ko, ang boses niyo naririnig ko eh. Ito na nga ba ang kinatatakot ko eh. I guess it's about time na malaman mo ng totoo. Piko na talaga ako sa Santi na yan. Alam mo, ginagamit lang niya si Baby para mapalapit sa'yo. Wala naman talaga siyang pak sa anak natin eh. June, hayaan mo na. Kailangan natin siya para sa bone marrow transplant. Di lang naman si Santi kasi yung problema mo eh. Nandyan din si Aling Laura. Paano kung malaman yung totoo na hindi ko yung tatay ni Baby 30? Kailangan ko na mahanap si Ivy. Pare, anong gagawin mo pag nagkita kayo? Magbabalikan kayo? Tandaan mo, kasal ka kay Laura. Ano nangyari sa anak ko? Sir, nagkaroon lang po ng infection si baby. Kayo ba si Mr. Santi Borromeo? Para po sa blood transfusion ni baby anytime. Sino yon? Akin na nga yan. Sige.